DZXL 558. Metro Manila, good morning. Back to the news. English na English tayo, no? And diretso sa mga balita natin ngayong umaga. Tuloy-tuloy pa rin. Kasama niyo, ako si Wang de la Peña. In behalf of Buddy Oberas, sa Pasig, meron pong 29 na katao ang naaresto ng Pasig PNP matapos mahuling nagiinuman sa mga eskinita at tabing kalsada kagabi. Ang mga yan ay lumabag sa ipinatutupad, meron pala, na City Ordinance sa Pasig number 1 Series of 2013. Ang pagbabawal sa pag-inom ng alak sa mga eskinita at tabing kalsada. Sa tala ng Pasig PNP, 10 sa mga huli ay naakto ang nagiinuman sa MNR Street ng Barangay Toleda, habang 19 sa mga ito ay sa Nanico, Manggahan, Pasig City na aresto. Ayon sa mga otoridad, naging mahigpit sila sa paghuli sa mga nagiinuman bilang isang malaking hakbang para maiwasan ang iba't ibang krimen sa lungsod. Karamihan kasi sa mga naitatalang krimen ay nag-uumpisa sa inuman sa kalye. Ako muna tayo, Iloilo, isang barangay chairman ang huli sa bypass operation. May report si Charm Gabileo ng Aramin Iloilo. Charm, ngayong aga, i-radyo ni mo, Charm. Nahuli ang isang punong barangay sa bypass operation ay sinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency 6 at ng Anilaw Police Station kahapon. Kininala ang naaresto na si Barangay Captain Militon Buico IV, incumbent barangay captain ng poblasyon Anilaw. Nakuha kay Buico ang 10 pakete ng hinihinalang shabu at 8,000 piso. Nahuli rin ang kasama nitong nagbibenta ng droga na si Marlo Andonaque ng Bayan ng Estancia at Michael Apura ng Barangay Pantalan, Anilaw. Ayon kay Inspector Samuel V. Pinosa, hepe ng Anilaw PNP, nasa watchlist sa Barangay Captain Muico kung saan maliban sa pagbebenta ng illegal drugs, sinasabing drug den rin ang kanyang bahay. Si Muico ang pangatlong punong barangay na nahuli sa illegal na droga kung saan una nang naaresto si Barangay Captain Biram o Bram Pimentel ng Hinakas Putotan at punong barangay Rodney Villarias ng Barangay Niño, Concepcion. Kasama mo sa DYRI Araman Iloilo ang back-to-back number 1 sa Metro Iloilo. Sean Gabileo, Tatak, Araman. Samantalay sa Quezon City, natagpuan ang bangkay ng isang lalaki na hinihalang biktima ng summary execution o salvage sa northbound lane ng Badahaw Footbridge sakop ng Barangay San Martin de Porres sa Cubao pasado alas 11 kagabi. Hindi po nakikilala ang lalaki na yan na nakahubot-hubad. Nasa edad 40 hanggang 45, may taas na 5'5" at katamtaman ng pangatawan. May tattoo ito na Sputnik Romel Boying R. Landobi sa likuran daming pangalan, sa likuran bahagi ng kanyang balikat at metali sa leeg. Tadtad naman ng saksak ang likuran ng biktima na nakabalot sa itim na plastic bag. Hinala ng mga pulis. Mga vigilante may kagagawan sa naturang pag-salvage. DZXL Bulat Palaro. Oy, tuloy tayo sa balitang laro. Alam natin na mukhang malapit-lapit na. Ito dapat. Yan. Dalawang taon matapos maglaro para sa Barangay Ginebra sa PBA, nagbabalik si import Donald Sloan bilang miyembro ng Indiana Pacers sa NBA. Gusto mo yun, no? Nag-practice sa PBA, balik sa NBA. Yan, alright. Huling nakita si Sloan sa kampo ng Gin Kings noong 2011 Governor's Cup sa pinagharian ng Petron Blaze Boosters. Si Sloan ay kinuha ng Indiana at inasa makakapalitan ni point guard George Hill sa kanilang kampanya sa darating ng NBA season. Bago lumarga sa Indiana ay naglaro muna si Sloan sa Atlanta, New Orleans at DCXL. Hindi pala dito lang sa Cleveland noong nakaraang taon. Inasa naman ni Sloan na muli niyang makikita ang kanyang mga dating kakampi sa Ginebra bukas ay sa kanilang preseason game ng Houston Rockets. Come on. DZXL Showbiz Balita. Sentian Loli, bakit ganyan ang tugtog mo ngayon?
medyo maganda-ganda ang Christmas kasi hello every wing lang menos body, it's me Loli, papa I have a slowly hindi na magtatagal at magpapagkasal na sina model at actress Isabel Oli at kapamilya star John Prats. Yun, maganda-gandang Christmas yan siguro. Mismo ang child actor ang nagkumpirma nito dahil masayang-masaya ito. Sa piling ng kanyang kapuso actress kahit magkaiba sila ng bakuran sa kabila ng kanilang hectic schedule. Ang sabi ni John, handang-handa na raw niya anytime. Handang-handa na raw anytime si Isabel dahil pinag-uusapan na talaga nila ang mag-iisang dibdib. Bukas na. Tuloy niya na bukas dahil anytime daw eh. Pero sabi naman ni Isabel ay sobrang comfortable ito sa kanyang boyfriend dahil hindi demanding sa oras at suportado sa lahat ng kanyang mga proyekto. Tumanggi naman ma-idetalya ni John ang gagawin itong wedding proposal at sisiguraduhin magiging special ito para sa dalaga. So yan ang ating kwentong kasalan. Maligayang kasalan sa mga ikakasal ngayong araw. Oo. Saan? Ay kung saan-saan. Pwedeng sa sibil, kay mayor, di ba? Kay kapitan. Para makatipid naman, di ba? Di ba magbongga? Ang importante ang samahan. It's me, Loli. Loli. Grabe man. Hindi gasgas, hindi umatras. Sabi ngayon agad ha. Ito ang balitang panghimagas. Si PB, ito na. Umaga mga kasama, Cao Shanghao. Si Loli usapang kasalan. Ako naman ay may kwento sa inyo na sa pagbubuntis naman. Aba kasal muna bago buntis. Ay sa bagay, tapos kasal buntis. Sabi mo. Kung ngayon ay usong-uso na ang teenage pregnancy, meron pa palang tatalo rito dahil meron rin palang baby pregnancy. At lalaki ang nanganganak mga kasama ha. Sa China, napansin ng magulang ng 2 taong gulang na ang laki-laki ng tiyan ng kanyang anak. Nang pinatingin sa doktor, nalaman nilang ito'y may undeveloped fetus sa loob ng kanyang tiyan. At kambal pala niya ang nasa loob nito. Grabe Oo. China yan? China. Grabe, walang imposible sa China, no? Joint twins ang tawag sa kanila. Ibig sabihin, hindi tuluyang nag-split ang fertilized egg sa loob ng tiyan ng nanay. Kinain niya yun. Pwede, nagutom. Nakuha naman ng bata sa loob, ngunit ito ay patay na. Ay, sus. Naku mga kasama, kung kala nyo sa China pero lang. Yung baby buhay? Yung baby buhay. Yung sa baby loob nung baby. Yung baby sa loob ng baby. Yung fetus, patay. Patay na nung kinuha. Buti nahugot. Oo, buti kinuha nga nila. Pwede pala, no? Pero kasamang wing, hindi lang ito sa China. Meron dahil sa bansang Peru at Greece ay nangyari rin ito. Grabe, ano? Mga sinaunang sibilisasyon. Ganyan. Peru, Greece. At yan. Sige. Yan na. At yan po ang kwento kong sa pagbubuntis. Yan. Ako po si Phoebe. Phoebe Tatak Armen. Ikaw talaga. Dali, traffic na. XL Bulat Palaro. Anong palaro? Traffic na kami. DZXL Bulat Trapiko. Belated happy birthday pala sa kaibigan ko si Archie Nicasio ng Resorts World Manila. Ganda ng celebration mo ha. Tamang Archie, may Cinderella premiere kagabi. Cinderella. Palabas na yan sa Resorts World in Manila. Rambo, are you there? Cinderella boy? Yes, wait. Ano mo ba yung kwento ng Cinderella? Cinderella, yung naiwanan niya yung Aba, ang galing. Hero mo yun, alam mo pala yun. Kala ko yung sasabihin mo, yung kumain ng apple tas namatay, ganun. Hindi pala. Iba yun. Sino yun? Yung hinalikan na yan.
Yun yung iba namang yung Sino yun? kwento na yun. Yung Little Mermaid. Mermaid? Okay. Wala namang mansana sa dagat. Sige. Where are you now? Bye. Right, dito kasamang Weng sa Katipunan sa patungo sa Cubao ay panayad pero mabagal ang usad ng mga sasakyan hanggang sa makarating sa St. Joseph Church. Pero pagkalampas nito ay bahagyang umusad muling mabagal sa 15th Avenue hanggang Cubao. Pero pagkalampas sa Cubao tungo sa Santa Mesa, Espanya ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. Sa kabilang linya naman, patungo sa Katipunan, patungo sa Marikina, Pasig, ay mabagal hanggang sa Banayad ang usad ng mga sasakyan. Bagyang bumabagal pagdating sa Katipunan Road. Yan. At ang ating MOTTO mo by Aking MOTTO ko or moto kasama Weng para kay Val Gonzales. Yan, lagi nakikinig si Joby de Guzman din sa kasi Professor Eric San Juan. Yeah. Ang moto, kakasakit lang pala, kagagaling daw ng sakit ni Jimmy Mendoza, pumasok na rin. Oy, baka makahawa pa yan, ha? Anong sakit yun? Yung ba yung kinaalarma ng DOH ngayon? Yun. Ha? Saka ubo daw eh. Muna niya, meron yatang nalunok. Sintomas na yan. Doon din patutukuhan yan. Ingat. Buhok yata nalunok yun sa alalamunan ni Jimmy Mendoza. Ang motto, be careful. Careful. Be careful. Careful pala. Be careful who you trust and tell your problems. Not everyone that smiles at you is your friend. Grabe man. Grabe man yan, bay. Oo. Tagalogs na lang. Tagalog kasama nga Weng. Mag-ingat sa mga taong pagkakatiwalaan at pagsasabihan ng problema. Uy. Hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay iyong kaibigan. Di ba, Dikeros? Grabe man, boy! Ami ka talagang patama. Salamat, bay, ha? Salamat. So, sino yung ulit? Sino yung si Cinderella na iwan sapatos? Sino yung isa na nakakain ng mansanas tas na namatay? Yung bang natulog na mahabang panahon? Sino yun? Si Eva. Aba, hindi na. Ni Edmaris Padillo, si Eva. Ang ganyanan, sa Biblia yun eh. Fairy tale yung tinatanong ko sa'yo, Mario Joseph naman, oh. Kanina, mermaid. Ngayon, Eva na. Yun ang sunod, Magdalena. Thank you, bye. Salamat. Salamat kasamang Weng. Kasama mo sa kahabaan ng Aurora Boulevard. Silvestre. Dapat hinuhuli kayo ng Pasig PNP. Para kayong tunog dyan, baka nang nagiinuman sa eskinita. Robust Dietary Supplement for Men. Huwag kalimutan, ha, para sa mga lalaking gusto maging astig at hindi uurong sa anumang laban. 0909-333-3333. Sa mga naglalagablab ng mga balitang tatakarami ng inyong napakinggan dito sa DCXL 558. Related happy birthday muli, Archie Nicasio ng Resorts World. Cinderella palabas na buka. Mamaya. Oh, yan. Si Christian Bautista at si Karil. Yan. May umaga ho ng October 9, 2013. It's a Wednesday, Baclaran Day, traffic day in that area. Ingat ho sa mga pupunta at magdodovina ngayong araw. Kailangan natin yan sa pang-araw-araw. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo, Eliceres Primo Hermano. Sa pangalan ni Barrio Beras. It's me, Weng de la Peña. Tatak RMN.
inyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan man